po sa ang Diyos o ang Ama ay humahanap ng tunay na mananamba. Praise the Lord. So ang Diyos po mga kapatid ay humahanap ng tunay na mananamba sapagkat kapag ang isang tao po ay tunay na sumasamba sa ating Panginoon, wala po itong halong kapigian. Amen. Naalala ko pa yung isa nating kapatid. Paano mo daw ba malalaman kapag kalooban ng Diyos ang nangyayari sa iyo? Praise the Lord. Usapang buhay pag-ibig. No? Paano mo ba malalaman? Kasi may mga nagsasabi, maaaring magsasabi mga kapatid na ayun na, kalooban na ng Panginoon. Yan na. Mga kapatid. Tatandaan po natin ang isang sinyalis na ang isang tao ay bigay sa iyo ng Diyos. Makinig kayo. Kapag ang isang tao ay kaloob ng Diyos sa iyo, iba po kasi yung hinahanap mo eh. Naghahanap ka, siya na talaga, nakita ko na. Tatandaan nyo po, yan po ay dadating sa panahong hindi mo inaasahan. Pero dinalangin mo na siya. Inaantay mo lang kung kailan siya dadating. Okay? Dadating siya sa panahong hindi mo akalaing dadating siya. Pangalawa, kapag yan ay kaloob ng Diyos sa iyo, sinagot ko nga yung isang kapatid natin na yun, malalaman mo kapag yung tao na yan ay talagang sa Diyos. You will know him, you will know her sa pamamagitan kung paano siya mag-worship sa Diyos. Kasi ang isang tao, kapag ang isang tao ay kaloob sa iyo ng Diyos bilang makakapareha mo sa buhay, you will know him, you will know her sa pamamagitan mga kapatid kung paano siya mag-worship. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, ang Diyos Ama ay hinahanap niya ang tunay na mananamba. So kung ikaw ay tao ng Diyos, hindi niya hahayaan na bigyan ka ng peke na magiging sakit sa ulo mo. Amen. Nakuha niyo mga kapatid? So paano mo malalaman ngayon? Kung may crushes ka o may mga nagugustuhan ka sa loob ng church, pantayan mo how they worship the Lord. Kasi kapag yan mga kapatid, wag po kayo magagalit para mabuksan ang ating kaisipan. Kapag ang isang tao ng Diyos, kuno, ay pumasok sa loob ng iglesia, mararamdaman at makikita mo kung yan po mga kapatid ay uhaw sa Diyos, the way they worship the Lord. Kasi pag ang tao po mga kapatid ay pumapasok, pasok balik sa bahay o sa kung saan man, alam mo talaga, kahit saan natin balik ta rin, tama talagang sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko sa isang kapatiran natin na yun, malalaman mo. At nagbigay ako ng iba-ibang mga kapatiran dito na matindi mag-worship. Hindi ko na makapagkitin kung sino-sino sila. Sabi ko, tignan mo si sister ganito. Ay, nalaman ko rin na brother yun nagtanong. Si sister ganito, si sister ganyan, etc. Yan yung mga ginto na hindi pa nadidiscover. Sabi ko, bakit? Dahil kapag nag-worship sila sa Diyos, to the point, nakakalimutan nila ang mga itsura nilang magaganda sila. Bakit? Dahil sumasabog ang mga kung ano-anong sumasabog sa mukha. Bakit? Kasi sila po yung tunay na mananamba. Yun dapat ang hanapin mo. Kapatid, sa mga nakakarinig na may pandinig, hindi basihan na porket maganda, magaling mag-worship. Hindi porket pangit, hindi marunong mag-worship. Tatandaan niyo po, ang tunay na mga lingkod ng Diyos, they love to worship the Lord. Amen. Hindi nila pinalalampas mga kapatid ang bawat sandali ng mga awitan na hindi nila maparamdam sa Diyos ang kanilang pag-ibig. Amen. At hindi rin sila papayag na lalabas silang empty sila. Kasi pag lumabas tayo mga kapatid dito sa loob ng iglesia, may empty na naman tayo. Bakit? May mga trabaho, araw-araw napasok tayo, may mga tukso, may mga pagsubok, may mga gutom. No? Ang dami natin pinagdadaanan. Kaya pagpasok natin paglinggo, yun na lamang mga kapatid yung chance natin na tayo po ay ma-refill ulit ng salita ng Diyos, ma-refill ulit tayo mga kapatid ng presensya ng Panginoon. Yun na lang ang chance. Tapos, hindi pa natin ipinakikita sa Diyos na tayo po ay karapat dapat makapasok sa langit. Tatandaan niyo po ito. Ang ganda na, napakaganda. At ako'y naiiyak ng aking minumuni-muni mga kapatid. Kung ating iintindihin, hindi ito ang plano ng Diyos sa atin na dito tayo sa lupa. Nandoon. Kaya kung hahanapin natin mga kapatid, sa mga single,
o sa mga wala pang panahon sa pagpasok sa relasyon. Ito po ang isang tandaan ninyo. Tunay ang hanapin ninyo. Huwag basihan ang kagandahan, kagwapuan. Tignan nyo, mas pangit umiyak na parang sila ng paso. Mas good yun. Nakakita na po ba kayo na nag-worship na tao na halos nilang paso? Mga kapatid, nakakita po ko niyan mga kapatid, nalapos-pos ng Espiritu Santo. Talagang siguro yung tipong, ang yabang na siguro ng mga araw na yun, ng mga buhay niya, nung hindi pa niya nakikilala ang Diyos. Kasi gano'n minsan ang Panginoon. Pag sobrang yabang mo, at sa oras na nakita ng Diyos ang chance na pinapasok mo siya sa puso mo, lahat ng kayabangan mo ipaparamdam sa'yo. Buhala ka! Ang damit mo, kahit gaano kaganda mga kapatid, pag pumasok ang presensya ng Diyos sa'yo, at ang Espiritu Santo ng Diyos sa'yo, di mo mapipigilan, babagsak ka. Kung saan ka pupulutin mga kapatid. Bakit? Kasi wala ka nang iniintindi sa oras na yun, kundi ang purihin lang ang Diyos. At ang Diyos nag-i-enjoy sa'yo. Habang tinitignan ka niyang pag-ula-ula pa. Hindi, sa totoo lang, bakit? Kasi tunay ka. Kapag tunay kang taong mananamba sa Diyos mga kapatid, hindi mo iisipin ang mga katabi mo. Iisipin mo ang sarili mo lang at ang Panginoon kung paano mo susuklian ang lahat ng kabutihang binibigay sa iyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag masasaktan ang inyong kalooban. Dahil related ito mga kapatid na ating pinag-aaralan sa iniaral ni Brother Jerome. At ang ating pag-aaralan po ay tinatawag na self-worth. Self-worth. No? Sa wikang Tagalog, pagpapahalaga sa sarili. Pag sobrang taas ng self-worth mo mga kapatid, sino kang Panginoon ka para ako mag-iyak-iyak sa'yo? Nakuha niyo mga kapatid, sino kang Panginoon ka para magluhod-luhod ako? Ha? Sino kang Panginoon ka para pagpikit-pikitan ko ng mata? Bakit? Mataas ang self-worth mo sa sarili mo. Mataas ang iyong tingin sa sarili, kaya ang pagtaas ng iyong kamay ay hindi karapat-dapat sa Diyos Ama. Kapag ganyan po mga kapatid ang ating kaisipan, hindi ka karapat-dapat makapasok ng langit. Dahil hindi ako maniniwala, mga kapatid, na may makakapasok sa langit na hindi marunong magpuri. Dahil ito ang ground, ito ang training ground mga kapatid sa atin kung karapat-dapat tayo makapasok ng langit. Kasi nga bakit? Hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. At kapag nahanap ka niya, sigurado gagawan ka niya ng bahay. Di ba sabi niya, babalik ako, igagawa ko kayo ng tahanan at pag nangyayari ko na, babalik ako, kukunin ko kayo. Sinong kukunin? Yung mga tao, mga kapatid, na nakuunawaan ang tunay niyang kalagayan kapag wala ang Diyos sa buhay. Mga kapatid, tatandaan po natin, huwag po natin masyadong taasan ang ating tingin sa Diyos to the point na hindi ka naman nanalangin. Dahil mataas ang tingin mo sa sarili mo eh. Yung self-worth mo. No? Pagising sa umaga, wala ka ng panahon sa Diyos. Bakit? May mas panahon ka sa ibang bagay. Kasi yun yung self-worth mo. Nahanap mo ang kahalagahan ng sarili mo sa cellphone mo. Kaya pagising mo, cellphone agad ang tinitignan mo. Kasi yun ang self-worth mo. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya, nung akin po itong suriin, napakaganda ng meaning ng self-worth. Sobrang kapag-ipakinabang. Sabi niya, another term for self-esteem. Mga kapatid, sobrang lalim, no? Ang ini-explain ko, sobrang haba na sasabihin niya. Ang self-worth ay isang noun na ibig sabihin another term for self-esteem. Mga katiwalaan, mga kapatid, sa ating sarili. So itong self-worth po na ito, na ating pag-aaralan o yung pagpapahalaga sa sarili, basahin po natin ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 24 sa isang halimbawa ng self-worth. Kung paano po ba ito tignan ni Apostol Pablo. Sabi, datapwat hindi ko minahal o minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking tungkulin o katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Yung self-worth na meron siya o yung mahalagang bagay o yung pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Tingnan niyo po tanungin ko muna kayo, mahalaga po ba ang ating mga sarili? Mahalaga. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. So may self-worth bang naganap? Meron bang pagpapahalaga sa sarili na naganap, mga kapatid? Ha? Ulitin ko po. Sabi niya, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga.
Bakit? Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ibig sabihin, mga kapatid, bagamat alam niyang may halaga ang kanyang buhay, pero hindi niya, mga kapatid, hindi niya hinahayaan na yung halaga ng buhay na yun ay maging mas mahalaga pa kasi sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Nauunawaan niyo po ba? Kasi minsan, pagkakalooban na ng Diyos, nandoon na ang pinakamahalagang detalye, pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin, umaatras tayo. Kasi, yung self-worth natin, masyadong mataas para sundin ang gusto ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Pag masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili, hindi na natin susundin ng Diyos. Kaya kasi sinabi ni Apostol Pablo, dapat hindi ko minamahal ang aking sarili o ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pagkabat mahalaga ang kanyang buhay, mas itinuring niyang mas mahalaga ang pagganap sa katungkulan niya at ang pangangaral ng Ebanghelyo. Naunawaan po ba natin? Ibig sabihin, noong nakaraang linggo, nung ating pinag-aralan din kay Pastor, yung ano yung pinag-aralan natin mga hapon? Ha? Self-will. Ha? Self-worth. Kay Pastor, self-will. No, yung kalooban mo sa sarili mo, laging ikaw ang nasusunod, hindi ang kalooban ng Panginoon. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid. Ngayon, anong ministeryo ba ang tinanggap ni Apostol Pablo? Kasi sabi niya, hindi ko inaring mahalaga ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. So ano po ba yung katungkulan na yon? Ang katungkulan po na magpatutuo ng Ebanghelyo. Pag sinabing Ebanghelyo, mga kapatid, ito po ay mabuting balita. Ano po ang mabuting balita? Na si Kristo ay namatay, nilibing, at nabuhay. Ngayon, dito po sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Pakinggan niyo po ang aking tinig, mga kapatid. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung tungkulin at ministeryong tinanggap niya sa Panginoon na patutuhanan ng salita ng Diyos, ipangaral sa ibang mga tao, mga kapatid. Sinabi niya, yung Ebanghelyo na dala-dala niya, yung salita ng Diyos na meron sa mga kapatid, sinasabi niya doon, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Sa madaling salita, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita. Hindi ko ikinakahiya ang mga aral sa loob ng Ebanghelyo. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay nakakapagligtas sa mga taong sumasampalataya. Bata ka man matanda, basta sumampalataya ka sa Diyos, sinasabi, yan po ay nakakapagligtas. Yan po ay kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas. Ang alin? Ang Ebanghelyo. Ano po ang Ebanghelyo? Mabuting balita. Sa mabuting balita, nandoon ang maraming bagay na dapat malaman, maunawaan at sundin ng tao. Maging ang mauutos ng ating Panginoon. So, hindi ko kinakahiya. Amen? Mga kapatid, handa na tayo. Kailan ba natin ikinakahiya ang Ebanghelyo ng Diyos? Basic na basic. Sa tuwing puputulin mo ang iyong buhok, nababae ka. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. So pag ikaw ay babae na naturuan ng lubos sa mga salita ng Diyos at pinutol mo ang iyong buhok, lalabas, ikinakahiya mo ang Ebanghelyo at sinasabi mo na hindi totoo yun. Bakit? Nagpaputol ka. Sa tuwing ikaw na babae ay nagsusuot ng hindi tamang pananamit na sobrang iiksi, na hindi kalooban ng Panginoon ang damit na yon, kundi sarili mong kalooban. Dahil mataas ang self-worth mo sa sarili mo, mataas ang pagpapahalaga mo sa sarili mo, itong katawan ko, ito ang karapat-dapat na suotin ng katawan ko. Kaya, kung labas ang pusod mo, dahil self-worth mo, mas ito ang karapat-dapat na mga damit. So kapag humarap ka sa salamin na ang iiksi ng iyong mga pananamit, naka-spaghetti ka pa, etc., lahat ng hindi tamang aral ni Kristo ay sinuot mo bilang isang babae ka na dapat ay kagalang-galang ka. Humarap ka sa salamin. Ba't mo sinuot yun? Dahil yung self-worth mo o yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, yun ang karapat-dapat na suot. Kaya yung Ebanghelyo ni Kristo, ikinakahiya mo. Bakit? Kasi kung hindi mo kinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, kahit tawagin kang manang ng kapitbahay mo, maninindigan ka sa aral dahil ikaw ay seryosong pumasok sa langit. Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya kung ang self-worth natin, mga kapatid, sobrang pagpapahalaga natin sa ating sarili kung ikaw ay babae,
ang tagal-tagal mo na sa loob ng iglesia, nagsusuot ka pa rin ng mga hindi tamang pananamit, yung self-worth mo o yung tinatawag na pagpapahalaga mo sa sarili mo ay mas matimbang kaysa sa sundin mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Naniniwala ako, walang papasok sa langit na naka-spaghetti. Totoo po yan. Alam niyo sa sobrang pagmamahal ng Diyos, pagdating ng rapture, ang damit natin, kahit okay na to, papalitan ito mga kapatid. Bibihisan tayo ng puting damit na hindi natin alam kung saan galing. Pero yung isa na masisigurado natin, galing yun sa Diyos. Mapapalitan ng ating mga kasuotan, lilipat tayo sa taas na nakadamit ng maputi. Yan po mga kapatid ang mangyayari. So, ganun po. Huwag po nating masyadong sobrang taas ng self-worth mo. So, hindi ako dapat magsuot ng palda kasi ang taas nito. Ang taas ng standard ko. Ba't mo pa susuotin ng saya? Tama? Ba't mo pa susuotin ng mga ganyan? Eh, hindi nga yan tinitingnan ng mga tao. Dito ako sa mga medicine kasi paglakad ko parang lahat ng mata nakatingin sa akin. Ganyan ang self-worth ko. Ganyan ako kahalaga. Sayang naman ang ganda ng katawan ko kung hindi ko ilalabas. Ganun ba mga kapatid? Kaya dapat ng mga saya sa mga matataba. Hindi ko ma-open ha. Kasi wala naman silang ililitaw. Dahil wala namang hubog ang kanilang katawan. Hindi po ako nag-discriminate ha. Ito po ay halimbawa lang po. Kaya dapat lang sa iyo yan. Ikaw ang sumunod sa Ebanghelyo dahil yung katawan mo hindi pang ganito. Diyan ka. Kaya no choice ka, kaya ka nagbibistida, kaya ka nasunod sa aral ng Diyos kasi wala ka namang ililitaw. Ganun ba yun mga kapatid? So kailangan po sumunod tayo. Ngayon kung ikaw naman ay lalaki, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang taas ng pagpapahalaga mo sa sarili mo, bakit ba ako pakikialaman ninyo? Pumasok ako sa loob ng iglesia na mahabang buhok ko. Ba't niyo ako papakialaman? Kala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Maaaring may mga ganyan tao mga kapatid na mag-isip. Pero kung ikaw ay kailangan, o ikaw ay sigurado, o ikaw ay seryosong pumasok ng langit, kailangan mong magpagupit. Dahil sinasabi ng Biblia, kahiyahiya sa lalaki ang mayroong mahabang buhok. Kaya magpagupit kasi larawan ka ng Diyos. O, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos nagpapakita na hindi mahabang buhok. Amen po ba? At wala pong makakapasok na rockstar sa langit. Ano ibig sabihin? Mga lalaking mahabang buhok. Dahil utos yun eh. Nasa Ebanghelyo yun. No? Bago ka makapasok, kailangan salang-sala ka. Hindi ba? Sino sa inyo mga, dito mga kapatid? Gusto ng pabahay? Amen. Lahat, di ba? Kahit nga may bahay ka, gusto mo pa rin magpabahay. Di ba? Ang daming tao. Mapal namang may bahay na, pupunta ka kay Mayor. Mayroon na po ang bahay, yung tago ba? Magpapalista ka. O, ngayon, sige. Ngayon, ito mga requirements. Ayan, panin mo, 4R na mga pictures, kasama yung ngayong mga magulang, etc. Ganyan. O, kailangan, sa loob ng 2 araw, may pasa mo na. Dahil sobrang halaga nun, kahit yung trabaho mong 800 a day, isa-sacrifice mo. Bakit? Dahil nakita mo yung halaga ng bahay na yun. Dahil kung papasok ka ng 2 araw, 8 plus 8, 1.6 lang yun. Yung bibigay ni Mayor, malaking bahay yun. O, gano'n may tatapat mo yun, 1.6. Ito bahay, magsasakripisyo ka lang ng 2 araw, ilalakad mo lahat ng requirements mo para makuha mo ang bahay mo. Naunawaan nyo? Bakit ganun? Bakit ganun mga kapatid? Pagdating sa mga makalamang gawain, nakita natin yung halaga nila. Nakita ba ng bahay yung halaga mo? Naunawaan nyo mga kapatid? Diba? Minsan nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Tayo, nagmamalasakit tayo sa mga bagay sa mundo, pero yung mundo walang pakialam sa'yo. Nakuha niyo mga kapatid, nung nag-Bible study tayo, ng mga last pa, na ang tao, di ba, nagkukumaho, gusto maging artista, pero yung titulo ng pag-artista, hindi ka naman niya hinahanap. Ikaw lang yung naghahanap. Nakuha niyo mga kapatid, lahat ng opportunity dito sa mundo, yun po yung ating inaatupag. Ako po yung nagsasalita mga kapatid, sa mga opportunity na nagpapalayo sa atin sa Diyos, hindi po lahat ng opportunity ay masama. Ito po mga kapatid, nakakalungkot ang isipin. Na-sacrifice mo, di ba? Yung 2 araw mo, dahil ilalakad mo ang bahay mo. At nung nakamit mo, anong sumunod? I'm complete. Ganun ba yun mga kapatid? Hindi ka nakakain pag may bahay ka na? Mga kapatid, ayan po ang nangyayari. So nakikita natin yung self-worth o yung kahalagahan ng ating mga sarili. So mga bagay, ibig sabihin yung sarili mo nakalaan para sa bahay. Nakuha nyo? Sarili mo nakaraan para sa iyong pasensya na, sa iyong kasintahan. Sarili mo nakalaan lamang para sa iyong trabaho. Sarili mo nakalaan lamang para sa mga gala, nakalaan lamang sa paghihila ng PC doon sa may color game.
ano lang mga kapatid, yung buhay, naiisip mo lang ako, ang buhay ko talaga. Bata pa lang ako, nakitaan ko na ang sarili ko. Hindi nyo kung gaano siya kataas sa sarili, kataas sa tingin niya sa sarili niya. Bata pa lang ako, pag-arap ko sa salamin, nakita ko na ako hindi susunod na superstar. Kapatid. Tapos nung nanalo siya, ano ba nanalo ka? American Got Talent. Tagalog version. Ano masasabi mo sa pagkapanalo mo? Ay hindi naman mo sa pagyayabang, ano? Hindi pa po ako sumasali rito, nakita ko na aking sarili, na ako'y mananalo. Baka kapatid ka, ibig-ibig ka bang hahangaan ka ng mga batla? Di ba hindi? Yabang mo eh. Baka pag nagpelikula ka eh, walang manood eh. Dahil sa sobrang yabang mo. Di ba? Huwag po tayo mga kapatid. Alam nyo, hindi naman po masama na minsan makita mo yung halaga mo. Mga kapatid, hindi po masama na kung minsan makita mo yung halaga mo. Ano ibig sabihin? Alam mo lang hindi ka masaya sa isang bagay, pero tinutuloy mo pa rin. Bakit? Balik tayo. Na-attach ka na kasi. Nakakabit ka na. Kahit na nakikita mo na hindi ka na rin masaya, hindi ka na masaya sa nangyayari sa buhay mo, nananatili ka pa rin. Bakit? Yan yung mga panahong hindi mo na malaman ang halaga ng sarili mo. Kaya nung ako mga kapatid, nung ako'y nag-birthday kahapon, pagising ko, kasi tinarkaso ako eh. Pagising ko sabi, birthday mo ah. Birthday ko daw. Sabi ko. At nag-isip-isip ko, buong araw ko nag-isip-isip, ano ba ang buhay ko? Masaya ba ako? Inanalyze ko lahat. Masaya ba ako ngayon? Nasagot ko isa-isa? Hindi. Bakit? May mga bagay na mga mabibigat sa akin na bakit ko binibit-bit? Hindi ko naman kailangan. Nakuha niyo mga kapatid? To the point yung self-worth ko ay hindi ko na nakikita dahil nakakabit ako sa mga bagay na hindi na tama. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya kapag hindi ka na masaya, wala ka nang nararamdaman na kahit anuman, trabaho man o etc. Kapatid, sampal-sampalin mo sarili mo. Mahal ka ng Diyos, bakit sarili mo hindi mo kayang mahalin? Umalis ka na dyan. Nakuha niyo mga kapatid? Eh, hindi ka naman napapalagahan ng trabaho mo, ng amo mo. Hindi ka naman pinapalagahan ng kasintahan mo. Hindi ka naman pinapalagahan ng mga kung sino-sino man mga tao, mga kapatid. Dahil hindi ka naman nakita yung worth mo, yung halaga mo. Tanggalin mo. Alis ka na. Panginoon, itong buhay ko, nakita mo hindi talaga ako masaya. At nakita ko na sa'yo lang ako sasaya. Mga kapatid, sa buhay natin sa ating paglilingkod, hanggat hindi nyo nararamdamang masaya kayo sa paglilingkod at hindi nyo nararamdamang satisfy kayo sa ating Ama, tanungin nyo sarili nyo. Kasi kung kumpleto na ang Diyos nung dumating sa inyo, sana nagpupuri kayo. Sana kanta pa lang, tumatayo na yung balahibo mo. Bakit? Dahil nakita mo ang halaga ng Ama. At yung self-worth mo, ibibigay mo lang sa Diyos dahil ang alam mo sa buhay mo, Diyos lang ang makakapagpahalaga ng buhay mo. Dahil mga kapatid, tatandaan niyo po, maaaring kasintahan mo, magulang mo, o sino mang tao. Ha? Kung sino mang tao, tarantaduhin ka, kung ano-ano sabihin sa iyo mga kapatid, no? Na mga masasakit na salita, ano man ang iyong danasin sa kanila, makakaramdam ka ng sakit, bakit tao ka eh? Pero kapag naiintindihan mo ang self-worth mo, aalis ka sa kanila. Bakit? Dahil yung self-worth mo mga kapatid, makikita mo lang sa ating Diyos Ama. Huwag mo ipagsisikan ang sarili mo, hindi ka gusto. Huwag mo ipagsisikan ang sarili mo mga kapatid kung hindi na nag-work. Dahil ang Diyos mula sa taas, sobrang halaga mo. Amen. Bakit? Kasi aminado ka sa sarili mo, isa ka sa tunay na mananamba. At dahil ikaw ay tunay na mananamba ng Diyos, ang Diyos ipine-preserve ka mga kapatid sa isang sitwasyon o sa isang tao na ibibigay na sa iyo. Huwag mong pagmadaliin. Sumipat ka ng tunay na mananamba. Sumipat ka ng tunay mga kapatid na trabaho. Sumipat ka mga kapatid ng tunay na mga bagay. Tunay na kaibigan. Amen. Ang layunin ng Diyos, dalhin tayo sa langit. Anong layunin ng kaibigan mo? Dalhin ka sa langit? Kasi kung ang kaibigan mo, ang layunin ng kaibigan mo ay pumunta ng langit, sana nandirito rin sa ngayon. Pero dahil ikaw ay mananamba ng Diyos, dapat nakita mo yung halaga mo.
At yung halaga ng mga kaibigan mo, sayang naman ito mga kung magsipaglunuran to sa impyerno. Isama mo. Amen. Hindi dapat ikaw sumasama sa kanila. Oo, sumama ka sa kanila. Pero dalhin mo sila sa Ama. Amen. Bakit? Nakikita mo yung halaga ng kanilang buhay. Pero sila hindi nila nakikita ang halaga ng buhay nila. Amen. Nakuha niyo mga kapatid. Ang pinag-aaralan natin self-worth mga kapatid. Kung alam mo kung gaano kahalaga sarili mo, alam mo dapat kung gaano kahalaga ang mga kaluluwa ng nasa labas. Dahil maaaring sila hindi nila alam ang self-worth nila. Pero dahil nakita mo, pag malasakitan mo, Amen. nakuha po ba natin mga kapatid? So sinasabi niya, hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya. Kaya nga ako manamit siya, manamit ng Kristiyano eh. Kahit ano po ang nangyayari mga kapatid sa paligid niya, ano man ang pinagsasasabi sa kanya, di ba? Pinagbabato siya mga kapatid at iniwan siya. Naakala na mga bumato sa kanya, patay na siya. Patay niya, iwanan natin yan. Pero buhay pa siya. Bakit? May papel pa siya sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang isip ni Apostol Pablo, gagamitin niya ang kanyang buhay para tuparin ang kanyang tungkulin sa Diyos. Mga kapatid, self-worth ninyo, mahalaga kayo. Pero nakita niyo ba ang tungkulin, ang halaga ng tungkulin ipinataw sa inyo ng Diyos? May tungkulin ng Diyos na inilagay sa atin mga kapatid. Pero yung tungkulin na yun hindi na natin nakita. Bakit? Dahil ang ating mata't kaisipan nakatingin sa lupa. Kaya nga sinabi mga kapatid ng Biblia, kami ay hindi tumitingin sa mga bagay dito sa lupa, kundi doon sa itaas. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin yung bahay na para sa iyo. Amen. Hindi po basta pabahay ang ibibigay ng Diyos. Diba? Kapag yung pabahay, hindi mo po naibigay yung requirements na hinihingi ni Mayor, hindi po yun mapupunta sa iyo. At maibigay mo man ang requirements na hinihingi ni Mayor, pero hindi mo siya tinirahan, anong mangyayari? Iniikisan po yun mga kapatid. Ibig sabihin, ayaw tirahan. Kaya anong mangyayari? Mapupunta po sa iba. Dami po nangyari niyan. Nung nagbigayan ng pabahay, hindi tinirahan, inikisan. Bakit? Kasi, ang sabi ni Mayor, kung talagang sila'y walang bahay at kailangan nila ng bahay, dapat nung binigay yung bahay, tumira na sila. Tama o mali? Tama. Ibig sabihin, meron silang mga bahay, inikisan. Saan ang punta ang bahay? Doon sa mga tao na talagang kailangan ng bahay kasi wala silang bahay. Amen? Ganon din sa Diyos. Makumpleto mo man ang requirements na bautismuhan ka, etc. Pero nagpabaya ka. Ayaw mong tumira. Kasi marami ka pang gustong gawin sa lupa. Mga kapatid, mawawala yun. Ang bahay natin, mga kapatid, doon sa langit. So, wag po natin ikahiya. Mga kalalakihan, mga kababaihan, wag kayong masasaktan. Kahit gaano kainit ang damit, maging masaya kayo. Bakit? Kasi yan po ay pinasusuot sa inyo ng Diyos, hindi pinasusuot ni Mayor. Amen. Hindi mo sinabi ni Mayor, kompleto na, o sige, magdamit ka ng ano, para makapasok ka doon. Para sa inyo yung bahay, kailangan mo magdamit, magtsalego ka. Para katunayan na, kasi lahat ng sinabihan ko doon, mga leader doon, lahat napapasok na katsalego. Mga kapatid, hindi naman po tao ang nag-uutos sa atin ang Diyos. Ang Diyos na sobrang talino. Sa sobrang talino niya, alam niya kung saan ilalagay ang mata mo. Nakuha niyo? Kasi kung ang Diyos hindi matalino, ang mata nandito. So ibig sabihin, itong Diyos na napakatalino, arkitekto ng lahat ng bagay, gumawa sa ating buhay, siya lang din ang nakakaalam kung ano makakabuti sa ating pangangatawan. So kailangan natin, mga kapatid, tingnan nyo ha, di ba? Pag may anak kayo, o especially meron tayong bagong mag-asawa, mga kapatid, di ba pag ang bata, sinilang, di ba binabalutan yan? Saan kayo nakakita ng pagkasilang sa bata? O sige, paarawan nyo. O sige, paabugan nyo. Binabalutan, di ba? Alam mo nga eh, alam mo sa isip mo. Alam mo yung nararapat para sa anak mo dahil ikaw ay ama at ina. Dahil ayaw mo silang magkasakit. Wala pa ako nakita sa kasaysayan. Paglabas ng bata, nakahanda ng mga pang-K-pop na damit. Nalabas yung mga di ba, tinatakpan. Bakit? Pinoprotektahan mo na hindi mo naiintindihan. Kaya ka inaaralan ng salita ng Diyos na magsuot ka ng maayos na pananamit dahil pinoprotektahan ka ng Diyos. Amen. Laban saan? Sa mga demonyo. Sa mga adik. Sa mga kung ano-ano man mga kapatid na elemento. Di ba? Makakita lang ng kung saan singit-singit ang mga unbeliever, di ba? Kanya-kanya, pre, sayang, hindi mo nakita bagal mo. Di ba? Ganyan po ang nangyayari. So ngayon, yung katungkulan ni Apostol Pablo, balik tayo mga kapatid, ay kanya po itong ginagawa. Hindi niya po sinasayang
No, hindi niya hinahayaan na hindi niya po magawa ang tungkulin na yon. So ngayon, ano po ba tungkulin natin? So meron po tayong tungkulin. Aside kay Apostol Pablo, meron din tayo. Dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ganito po ating mababasa. 12:13 na Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay, mga kapatid, upang sundin ang kanyang mga utos. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan, mga kapatid, ng tao. Hindi po sinabing ito ang kalakating bagay na dapat gawin ng tao. Hindi sinabi na ito ang 1/4 na katungkulan ng tao, kundi sinabi ito ang buo. Mga kapatid, makita nawa natin ang self-worth natin. Makita sana natin yung halaga ng buhay natin, na yung halaga ng buhay natin ay kailangan nating isakatuparan ang ating tungkulin. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, wag po tayo mag-alilangan. Ako naranasan ko naman po nung naging young people ako, hindi ko may iwasan na mag-church pa rin eh. Dahil nga naman mainit. Pero kung iisip-isipin mo lang, kung talagang iniibig mo ang Diyos, na buong puso, isip, kaluluwa at lakas, kahit gaano kainit itisin mo. Bakit mahal mo eh? Di ba? Sa atin nga lang, sa tao, sa makalaman eh. Di ba? Natitiis ka, nagkikita kayo alas 7, sa may 7-Eleven. Tapos dumating ng alas 11 yung babae. Di ba pag sa babae, okay lang? Pag nalilate. Eh, naliligo pa lang sila natin. Ay, pasensya ka na, nalate ako. Ay, okay lang, kakarating-rating ko lang. Ha? Kakarating-rating mo lang. Eh, sa sobrang inis mo doon, halos ipasipain mo na yung mga gulong ng mga sasakyan doon. Dahil sobrang tagal niyang dumating. Tapos nung dumating siya, di ba? Okay lang ang nararamdaman mo. Bakit? Sulit yung pag-aantay mo. Di ba? Okay lang. At least dumating ka. Hindi ka tulad doon, di ba? Di ba? Mga kapatid, ito po ha. Huwag nating, mga kapatid, sayangin ang ating oras, mga kapatid. Sumunod tayo sa Diyos. Ano mang oras, pwede nang dumating ang Diyos, mga kapatid. Ano mang oras. Ngayon, napakaraming utos po ng Diyos. Tatandaan po natin, sobrang dami ng utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igalan mo ang iyong ama't ina. Ano pa mga kapatid, mahalin mo ang iyong kapwa. Isa nga dyan mga kapatid ay mahalin mo ang iyong kapwa. Isa sa maraming bagay na utos ng Diyos, ito po ang ating tututupan. John chapter 13, verse 34 hanggang 35. 13, 34 hanggang 35 ng Juan. Ito po ang ating mababasa. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 35. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito naman yung susunod kong isasagot. Hindi ko nasagot to dun sa brother. Ha? Kasi sinasabi niya, paano mo malalaman kung yun ba yung tao talaga? Ano po yung una? Mga kapatid, worshiper. At ang isa, base sa ating nabasa mga kapatid, sabi ni Kristo, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Worshiper ka, pero hindi ka marunong umibig sa iyong kapatid, tablado ka. Ang pag-ibig mga kapatid sa Diyos, hindi po titingnan sa isang anggulo lang, ay okay na worshiper. Worshiper ka nga, pero walang halaga sa iyo ang kapatid mo. Walang halaga sa iyo mga kapatid ang magulang mo, kapwa mo, kaibigan mo, lalo ng kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kung mahal natin ang Diyos, ang sabi mga kapatid, susundin natin ang kanyang mga utos. At bahagi ng kanyang utos mga kapatid, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Mga kapatid, mahal nyo ba ang mga kapatiran nyo? Mahal nyo ba katabi nyo? Ha? Kung mahalaga po ang ating kapatiran o ang ating pagsasama bilang isang magkakapatid sa iglesia, dapat nakikita po ang pag-ibig. Amen mga kapatid, dapat nakikita ang pag-ibig. Ngayon, mag-ibigan kayo sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Kung nararamdaman mo kapatid na mahal ka ng Diyos, sana nararamdaman mo rin na mahal ng Diyos ang katabi mo. Sana kung nararamdaman mo mahal ng Diyos, dapat nakikita mong mahal ng tao o ng Diyos ang lahat ng taong nakikita at nakakasalumuha.
Pahalagahan sila. Mga kapatid, mahalin ang mga kapatiran, mahalin ang ating mga magulang. Ngayon, ano pong purpose? Ito po ang purpose. Ang tunay na mananamba, ang tunay na lingkod ng Diyos, worshiper. Pangalawa, umiibig sa kanyang kapatid. Ano pong dahilan bakit pinaiibig tayo ng Diyos? Sabi dito sa 35, sa ganito'y makakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid minsan, di ba? Hindi pa naman ito nangyayari, pero huwag naman sana nang mangyari. Yung tipong, brother niyo ba yun? O sister niyo ba yun? Ay, sister niyo pala yun? Parang di ah. Bakit? Kasi iba yung kanyang buhay sa buhay ng kapatid. Huwag kayong masasaktan. Sana ito po yung magbigay ng aral sa atin. Di ba may aral ang Biblia? Kapag ka mayroong nagdadalamhati, makipagdalamhati kayo. Kung mayroong nagsasaya, magsaya kayo. Kung mayroong mga nalulungkot, makilungkot kayo. Huwag mong hayaan, kapatid, na ang takbo mo sa Panginoon, patagilid. Na kapag nagsasayahan ng lahat, iba ang direksyon mo. Kapag nag-worship ang lahat, iba ang direksyon mo, mga kapatid. Kapag nagmamahalan ng lahat, hinihiwalay mo ang sarili mo. Tatandaan niyo po, ang isa sa nagpapatibay sa isang samahan ay ang pagsasama. Ito, kapatid. Hindi po titibay yung samahan ninyo kung hindi kayo nagkasama. Saan kayo nakakita mga kapatid na tumibay na hindi magkasama? Diba? Ibig sabihin, fellowship mga kapatid, ang fellowship po ay nakakapagpatibay. Alam niyo po ba kung bakit nakakapagpatibay? Doon po tayo nagkakakilalahan. Doon po tayo mga kapatid, pag nagsasama-sama tayo, nagbabanding-banding tayo, nakakamusta tayo, nakakakwentuhan tayo mga kapatid. Hindi na natin pinag-usapan kung ano mga nakaraan nating mga buhay. Diba sabi nga ni Apostol Pablo, aking nililimot ang mga dati na, pati naharap ko ang mga bago. Binasa ka ni Brother Jerome yan eh. Diba? So kailangan mga kapatid, fellowship. Pag fellowship, pag mong iwalay yung sarili mo, kasi pag hiniwalay mo sarili mo kapatid, ito sabihin ko sa inyo ng totoo. Yung self-worth mo, sobrang taas. Hindi ako sasabi sa kanila, sino sila? Ako ang panglangit, sila ang pangano. Ganun ba yun? Mga kapatid, sobrang dami ng lingkod ng Diyos. Mga kapatid, iiwalay mo ang sarili mo. Huwag po kayo magagalit ha, sinasabi ko po sa inyo ng totoo. Saan kayo nakakita ng ulingan na nagluto siya ng sinaing, isang baga lang ang kanyang ginamit? Ha? Kahit siguro magkamegi ka, hindi mo mapapaluto, mga kapatid ng sinaing. Paano maluluto ang sinaing? Kapag ka mga baga ay nagsasama-sama. Kailan naluluto? Kapag sobrang init. Kailan masaya? Kapag sobrang init nating magkakasama, mga kapatid. Amen? Pero kapag ang isang... ito po meron pong kwento. Kwento ito, pero mapupulutan nyo ng araw. Hindi na siya nagsasamba. Yung tao na yun. Kwento po ito, narinig ko to, pero hindi ko na alam kung sino nagkwento nito. Tapos, wala na siyang, sa Panginoon, sobrang lamig niya na, kapatiran sobrang lamig niya na. Dinalaw siya ng pastor. Sabi ng pastor, kumusta ka na? Ay, hindi na nakakadalo. Hindi nagsasalita yung dito. Pero pinapasok niya lang. Pumasok yung pastor, pumupo sa tabi niya. Meron silang chiminea. Alam mo yung chiminea? Chiminea. Di, nagluluto doon. Di ba, nagpabagaan yun eh. Ngayon, ayaw niyang kumibo. Nilapitan ng pastor, yung chiminea. Kinuha yung baga. Tapos, pagkuha niya ng baga, nilagay niya sa harapan din ng dalawa. Napareha sila na ako. Pinagmamasdan lang din hanggang namatay yung baga. Umalis na yung pastor. Pag alis ng pastor, sige. Tsaka lumuha yung young people. Ano ibig sabihin? Hindi ka lalakas sa Diyos sa pamamagitan lang na mag-isa ka lang. Amen. Umiyak siya, bakit? Nakita niya kanyang sarili na sa yung baga na umalis doon sa nakararami. Umiyak siya. Sumamba siya nung linggo. Sabi niya, Pastor, maraming salamat sa inyong mensahe. Nakita niya kanyang sarili. Totoo po yan mga kapatid. Kung tayo mga kapatid nagwawatak-watak dito, hindi tayo lalakas. Lumalakas tayo kasi nakikita natin naglalakasan ng bawat isa sa atin. Amen. Hindi po natin kaya mga kapatid na mag-isa lang. At hindi ka makakapasok ng langit by your own. Hindi mo pwede sabihin, kaya ako nakapasok ng langit kasi ako lang nakadiscovery ng lahat ng bagay.
Pwede bang ganun mga kapatid? May ginamit ang Diyos, in-invite ka. May pastor na nangaral. Mga kapatid, mayroong mga ngaral na nagbahagi sa iyo. Kaya hindi ka makakapasok. Tatandaan niyo po wala po sa inyong nakakilala dito. Wala po sa ating nakakilala sa Diyos nang tayo lang. Pagising mo, may Diyos. Mag-i-create na ako ng simbahan. May Diyos. Kaya mo, nung naman may Diyos, dahil may mga taong naniniwala sa Diyos. Ito po tayo mga kapatid. Mag-ibigan po tayo. Ito po isang bagong utos na sinasabi niya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ganito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Diba? May mga taong hindi mananampalataya. Pero pag nakita ang bonding ng mga kapatiran, nakita nila ang pagmamahalan ng mga kapatiran, walang iba ng mga kapatid. Hindi ba't nakikita nila ang kanilang mga sarili? Hindi po itong mga ito. Diba? Minsan ang mga magulang niyo magsasabi na lang, mapapamangha sila dahil ang mga kapitbahay ninyo, sasabihin ng kapitbahay ninyo, bago yung anak mo ha. Nakaka yung anak mo ha. Pero sa mga magulang, hindi pa magsisingin sa kanilang kaisipan nyo. Diba? Pero masaya sila. Hindi lang nila kayang sabihin dahil meron kong pride. No? So, yun po mga kapatid, magmahalan po tayo. Alam niyo kung bakit pag hindi tayo nagmahalan, alam niyo po mangyayari. Hindi po tayo magtatagal. At ang isa po sa aral po, sa Hebrews chapter 10 verse 24, ay ganito po ang ating mababasa. Hebrews 24. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Mga kapatid, aral ng Panginoong Jesucristo na tayo po'y magtinginan. Tignan nyo ang katabi nyo. Nakikita niyo po ba ang halaga ng katabi nyo? Pahalagahan niyo po sila. Magtinginan. Kamustahan. Mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, huwag nyo iasa sa leader lahat. Lahat kayo pupunta mo sa bahay ninyo para kamustahin po kayo. Wala akong cellphone. Ha? Bawat isa sa atin, no? Kamustahin. Tamayan, mga kapatid, batiin. No? Tayo po ay magtinginan sa isa't isa. Kaya nga mga kapatid nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang iglesia po dito sa langit. Ang iglesia po dito sa Naik, langit agad Ang iglesia dito sa Naik, mga kapatid, ay wala akong nakikitang mayayabang. Lahat tayo pantay. No? At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may mga taong tumutulong sa mga kapatirang medyo mababa ang buhay. No? Lalo na ang kapatid na old beach na dati ay hindi po ako nagmamalita, na dating hindi marunong bumasa. Ngayon po ay marunong nang bumasa. Bakit? Bakit po? Dahil sa pag-ibig natin. Amen. Sa pagtitinginan. Amen. Minsan nga, di ba, may inis na, ako na lang lagi nyo nakita. Ay, sabi nga magtinginan kayo. Di ba sinasabi, utos nga na Diyos magtinginan kayo. Titigil lang ako sa pangingialam sa'yo pag wala na akong mata. Mga kapatid, magtinginan kayo. Dito, sa ating samahan mga kapatid, walang iwanan. May mga panahon na hindi tayo magkaintindihan. May mga panahon na medyo nag-aaway-aaway tayo. Pero alam natin ang patutunguhan natin, hindi natin iniiwan yung pabahay. May pabahay ang Diyos. Mga kapatid, pero nasa inyo na yung mga requirements, itatapon nyo ba? Mga kapatid, inaantay na lang natin yung tawag ng trompeta para tayo po yung kasama pare-parehas. No? Huwag po kayong mag-isip ng mga bagay na hindi po tama sa isang kapatid. So ngayon, magtinginan tayo. Bakit daw? Upang mga udyok sa pag-ibigan. Yan. Magtinginan tayo para maudyukan tayo mag-ibigan. Hindi po yan, yung, tinignan kita, mula nang tinignan kita, sister, tinignan kita. Hindi po ganyan yan, mga kapatid. Magtinginan. Para makita mo kung ano ba nangyayari sa kapatiran mo. Baka yung kapatiran mo nade-depress na. O ngayon, sabi dito, magtinginan kayo upang maudyukan ka. Saan daw? Sa pag-ibig. So ngayon nakita mo yung depress, ano ba problema mo? Tulungan mo naman. Yun po yung ibig sabihin mga kapatid. Upang tayo po ay magkaroon o gumawa ng mabubuting gawa. Ngayon, huwag tayong mag-ibigan sa salita lang. Tayo mga kapatid, iniibig kita Panginoon. Paano mo sasabihin iniibig mo ang Diyos hindi ka nga nag-worship? Diba? Ang tunay na umiibig sa Diyos sa salita, makikita mo. Paano sa mag-worship? Paano siya makitungo sa tao? Ito pa, paano niyo po malalaman
kapag ang isang tao sobrang ganda ng kanyang komunikasyon sa Diyos. Aside sa worship, aside sa prayer. Meron kasi mga tao, pagkatapos ng prayer, halimaw pa rin eh. Hindi nagbabago eh. Diba? Pagkatapos ng worship, talagang hindi mo worship. Pero pagkatapos, balik lang naman siya sa dati niya. Paano po? Diba may aral ng Panginoon, sabi niya, paano mo mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kapatid o ang iyong kapwa na araw-araw mo nakikita, hindi mo kayang mahalin? Nakuha niyo mga kapatid? Paano siya, I love you, Lord. Hindi ka naman nag-worship. Nag-worship ka nga, hindi ka naman umiibig sa kapwa. So, ibig sabihin, ang kabuuan nito, mga kapatid, na nagpapakita mahal natin ang ating Panginoon, malalaman mo kapag yan ay healthy po ang kanyang relasyon sa Diyos. Daway po siyang makitungo sa kanyang kapwa. Daway siyang makitungo. Kasi pag hindi po yan, mga kapatid, maayos makitungo sa kapatiran, sa kapatid, sa magulang, sa kapwa, o sa kung sino man, mga kapatid. Tama mo na si Mayor. Hindi marunong makitungo ang isang tao at pinoprobis niya na siya isang Kristiyano, hindi siya marunong makitungo, yan po mga kapatid ay hindi po umiibig sa Diyos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos, makikita mo sila. Hindi puro-puro salita, mahal kita Panginoon, mahal kita brother, sige, balis ka na. Mga kapatid, makikita mo yung sacrifice, nakikita mo mga kapatid na hindi lang basta salita, yung gawa, nakikita mo doon sa kanyang pinagsasasabi. Yan. So, kailangan po tayo ay mag-ibigan. Sabi sa John, 1 John chapter 3, verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So, kung ikaw ay nagsasalitang mahal mo, ang kapatiran mo, mahal mo kung sino man ang gusto mong mahalin, ang sabi, ipakita sa gawa. Unang Juan 3:18. Inuulit ko po. Unang Juan 3:18, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So, kailangan may gawa yung ating pag-ibig sa kapwa. Ngayon, pag hindi tayo nag-ibigan, dito po sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15, ganito po ating mababasa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ulitin ko po ha, yung 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito. Ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Nakita niyo yung set word niyo, mga kapatid? Nakikita niyo po ba yung halaga ng inyong sarili? Kung nakikita niyo po ang halaga ng inyong sarili, dapat nakikita mo rin yung halaga ng iyong kapwa. Dahil kung mahal mo ang sarili mo, dapat mahal mo ang iyong kapwa. Naunawaan po ba natin? Anong sabi? Ulitin ko lamang po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung paano mo iniibig ang sarili mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Kung ayaw mong ikaw ay iniiwan sa ere, huwag kang mang-iwan sa ere. Kung gusto mong binabati ka, matuto kang bumati. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan ikaw, magkaroon ka ng kapayapaan sa marami. Kung gusto mong magkaroon ng future na banding, makisama ka sa mga nakikibanding. Tatandaan niyo po kung ano po ang ipinapakita natin dito sa lupa, tinitignan po ng Diyos. Kung ano ang performance natin sa paglilingkod, sinusuri ng Diyos. Mga kapatid, kung mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating sarili, kung anong ayaw natin gawin sa atin, huwag natin gawin sa iba. Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Kung gusto mo, mga kapatid, na maging masaya at payapa ang buhay mo, ibigay mo yun sa iba. Kung gusto mo magkaroon ng revival ngayon, simulan mo sa iyo. Amen. Mga kapatid, ang revival, mga kapatid, ay hindi po nangyayari kapag hindi po tayo nagsubok ng ating sarili. Amen. Kailangan po natin isubok ang ating sarili. Number 15. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo ay mga gripulan sa isa't isa. Pakipasa po sa mga papauna. Praise the Lord. Galatia 5:15. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Nakita niyo, mga kapatid?
kung bakit gano'n na lamang ang Diyos pag-utos sa atin, magmahalan tayo. Kasi pag tayo po nag-away-away, nagkagatan, nagsakmalan, mauubos tayo. Nakita niyo mga kapatid? Kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Nakita niyo kung gaano kahalaga yung katabi mo sa Panginoon. Nakita niyo mga kapatid kung gaano ka kahalaga. Ayaw ng Diyos na tayo magsakmalan. Mauubos tayo. Sino magsasabing totoo ang Diyos kung ikaw mismo sinasakmal mo yung kalarawan ng Diyos? Sino magsasabi mga kapatid na mabuti ang Diyos? Na ang Diyos ay pag-ibig? Kung hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa. Hindi ka marunong umibig sa iyong kapatid. Kaya na mga kapatid, isipin niyong mabuti. Kung mahalaga ang buhay mo, mahalaga mo ang kapatid mo. Gugustuhin mo ba pag tunog ng trumpeta, lumilipad ka na nasa baba siya? Tulungan natin, mga kapatid, ang bawat isa. At kung ikaw ay nakakaalam na ng bagay na dapat mong gawin, bumangon ka. Hindi yung bago pa, yung mag-aakay sa iyong pataas. Matuto kang lumaban, kapatid. Matuto kang bumangon. Huwag po natin sayangin ang buhay na walang hanggan. Naunawahan po ba natin? Yung self-worth, pagpapahalaga sa sarili, maging wise kayo. Kung sino ang inyong sasamahan, kung sino ang inyong pakikisamahan, kung saan kayo pupunta, tignan nyo ang halaga nyo, kung paano kayo tignan ng Diyos, kung gaano kayo kahalaga. Eh, nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot na tayo po, bilang magkakapatid, hindi tayo nagkakaunawaan. Ako, ramdam ko mga kapatid, maraming panahon, pag ako titingala, bakit ganon, bakit ganon, bakit ganyan. Tanggapin ang mga ganon. Pero wag ka nang maging ganon. Tanggapin nyo. Sa isang pamilya, meron talagang anak na hindi mo kasundo. May anak na pasaway, may anak na mabait. Tanggapin natin yun. Walang pamilyang perfecto sa lupa. Wala rin samahang sa iglesia na perfecto. Tayo may kasiraan. May kasiraan ako, may kasiraan kayo. May mga bagay na hindi kayo gusto sa akin, may mga bagay din na hindi ako gusto sa inyo. Pero ganun pa man mga kapatid, huwag sana natin kalimutan ang sinasabi ng Diyos, mag-ibigan kayo. Bakit? Anong purpose? Para makita ng mga tao na kayo ay aking mga lingkod. Paano sila maniniwala na mayroong Diyos? Paano sila maniniwala mga kapatid na tayo ay binago ng Diyos kung tayo nga hindi marunong makitungo sa ating kapwa? Hindi tayo marunong magmahal, mga kapatid. At sana sa oras na ito, lumitaw lahat ng tunay na mananamba sa Diyos. Sana sa araw na ito, maawa ang Diyos. Ibuhos siya ng Espiritu Santo. Namimiss ko ang mga panahon ng mga kapatid noon. Sobrang init magpuri sa Diyos. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo mga kapatid. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iba. Bakit pag tumugtog? Bakit pag umawit? Magalit man kayo sa akin o hindi. Minsan ako'y nagmamasid, hindi siya nagbabantay ako kasi magtinginan nga eh. Pinagmamasdan ko anong nangyayari sa kanila. Hindi nila nakikita yung halaga ng Panginoon. Yung halaga ng pagkakataong makasamba ka sa Diyos. Hindi natin nakikita kung minsan mga kapatid. Yung tipong lagi kang gustong puspusin ng Diyos ng Espiritu Santo pero hindi niya magawa dahil ayaw mo. Sina-challenge ko kayo mga kapatid. Kung gusto ninyong ma-align ulit ang isip ninyo sa pagsamba, bitawan nyo lahat. Magpuli kayo sa Diyos. Kung kinakailangan lampasuhin nyo ang flooring na to, para lang maramdaman nyo ulit na mahal kayo ng Diyos, gawin nyo. Kung kinakailangan mga kapatid na magsalo-salo ang iyong pawis at sipon, ang iyong luha mga kapatid, para lang muli mong maramdaman yung kapayapaan at pag-ibig na sinasabi ng Diyos, gawin mo na. Hallelujah. Hindi natin alam kung may susunod na linggo pa. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, huwag nating sayangin yung halaga natin. Makita sana natin sa harapan ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos sa oras na ito. Tinatawagan po si Brother Rian. Iayos po natin ang ating mga upuan mga kapatid. Purihin po